Good day, Tomasians. I am Sofia Aldovino, and this is Boto Masino 2024, the Varsitarian special coverage of the UST Central Student Council election. We are here today with the lone candidate for the CSC Public Relations Officer. Running as an independent candidate for PRO is Annie Nicole Agon, a former director for campaigns and advocacies at the Artlet Student Council. Good day, Ms. Agon. How are you today? I'm good naman po. So, are you ready for the following set of questions prepared for you? Yes po. Okay. Starting off, you are running unopposed for the position of CSC Public Relations Officer. If elected, what programs or changes can Tomasians expect from your leadership? First po, syempre, hindi lang siya basta transparency report, kung paano yung outside and inside the university na nangyayari sa atin. Na, syempre, affected naman dun talaga yung buhay ng mga Tomasino. And kasama dun, syempre din, kung ano yung nangyayari sa loob ng CSC bilang representation din ng students talaga, no? Na hindi naman talaga hiwalay yung buhay ng CSC sa mga students. Syempre, given na nga na representative siya ng students, no? Siyempre, kailangan din yung CSC, no? Kasama yung students, so paano siya lalahok mismo sa mga gusto niyang pagbabago sa loob at labas ng university. At kasabay din nun, siyempre, yung pag-aaral natin, mga Tomasino sa lipunan, no? Na yung buhay natin sa loob ng UST, kung paano natin siya pinag-aaralan. Kasabay din nun, yung pag-aaral natin sa lipunan sa labas. Siyempre, di naman tayo forever na nag-aaral lang. And in the future din, directly affected din talaga yung mga buhay natin, no, sa labas ng UST. This year's CSC elections drew the lowest number of candidates in recent history with only 2 aspirants. What do you think led to this decline in participation? First po, syempre, andyan yung, alam naman natin na dahilan, no, yung dulot ng repression dito sa loob. No? Kaya nga, di ba, yung last academic year, nag-withdraw ang 7 candidates because sa repression din na nangyari. And kasama doon is yung mga policies din, no? And kasi, syempre, yung mga candidates din before, gusto talaga nila ituloy talaga yung consti revision, no? Na dahil nga, di ba, yung constitution natin ngayon is hindi na talaga siya akma nangyayari ngayon. And also din, yung sa mahigpit din talaga na bureaucratic process na meron tayo dito sa loob ng UST. At syempre kasabay din nun, gusto daw nila magkaroon syempre ng reform, no? Dahil nga sa mga nangyayari din yung February pa na yung Tomasino Web, no? Na sobrang lala din talaga. Andyan yung pagbibigay din ng mga show cause para sa mga estudyante na nagsasalita lamang, no? Nagsasalita sa mga demands and stands ng mga Tomasino. Pero ano nga ba ang ginagawa sa mga Tomasino, no? Pinapatahimik sila, no? At sa national, no, hindi rin yun iba, no, na, syempre, darating din tayo sa 2025 elections, no, kasama dun yung right to vote natin, kasama din dun yung paghahalal natin kung sino yung gusto nating kandidato na magdadala talaga ng mismong boses ng mga mamamayan na hindi lang basta Tomasino, no, na hindi talaga hiwalay yung election natin yun sa election sa national, no, kaya, etong nangyayari na 2 ang tumatakbo ay, syempre, no, given naman, kinoconsider pa rin natin yung dahilan kung bakit meron tayo doon. Kaya, dapat din talaga tayo, as mismo student, kahit hindi tayo tumatakbo sa CSC, no, ay handa tayo na lumaban pa rin, no, dahil hindi lang naman CSC ang lalaban dyan, dahil hindi rin naman talaga magtutuloy ang mga reforma kung wala ang mga Tomasino. The CSC faced significant challenges last year, including the mass withdrawal of candidates in the previous elections. How do you plan to re-establish the relevance and importance of the CSC among students? Ayun nga, katulad na sinabi ko kanina, no, na hindi nga kompleto yung
mga position na tinatakbuhan ngayon and nagkaroon ng mass withdrawal last time. And kasama rin doon, syempre, yung hindi lang siya pagkukuha mismo ng trust ng mga students. Kaya di ba nagkakaroon din ng mga sentiments yung mga students na kaya naman talaga tumakbo ng or kaya naman talaga mag-lead ng mga students sa sarili niya kahit tinatawag nila na normal students daw, di ba? Pero, syempre, kahalagahan pa rin niya yun ng representation, no? At kasama rin doon kung paano mo nire-represent yung students, no? Dahil sila yung maghahalal sa'yo dyan eh. And syempre, hindi ka lang naman dyan mag-isa as someone na gagawin yung trabaho. Kung hindi, kung paano yung isang tumatakbo sa CSE, isasama niya yung mga estudyante kung paano siya mamumuno. Dahil hindi naman siya basta single leadership. Kung hindi, yung pamumuno is kasama yung estudyante. Like, sabay-sabay kayo mamumuno. Do you believe that Tomasians are becoming more disinterested in student politics? And if so, what steps will you take to encourage more participation in campus governance? I believe na oo siya, no? Na bumaba talaga yung interest ng mga Tomasian when it comes in campus politics, no? Kasi given na rin yung nilabas din ng mga publications ngayon na bumaba talaga yung voters turnout ng mga Tomasians. At kasabay din no, nawawala na din sila ng gustong mag-participate sa mismong pagboto, no? Pero syempre, no, paano nga ba natin masusolusyonan yun, no? Isa dun, syempre, no, syempre, pagdidikit sa kanila, no, pakikipamuhay sa kanila. I mean, kasama rin naman talaga natin sila sa everyday life natin bilang isang student, no? Pero kung paano natin tutugunan yung mismong mga problema nila at paano tayo bilang representative nila ay kasama nila dun sa everyday struggle nila kasi hindi lang naman siya porket sa academic lang, pero may factor pa rin yung personal life nila. So, paano yung personal life nila and mga small problems nila is matutugunan natin in such a way na hindi lang siya pakikialam doon sa mismo problema, no? Alright, thank you for that, Ms. Agon. Before we discuss more about your candidacy, let's shift the topic to some pressing issues in UST recently, and would really like to know your thoughts on this. First, let's tackle the recent release of the verdict in Asha's hazing case, which reignited discussions about the university's policies on fraternities and sororities. Do you believe that UST should impose stricter regulations on these organizations? For me, I believe na dapat talaga na magkaroon ng stricter regulations para sa mga fraternities. Given na nga din, nag-e-exist sila for a reason, no? Pero, ang masama dito is, or ang pangit dito is, nagkakaroon ng hazing, no? Na hindi naman talaga na masama na magkaroon ng such fraternities, no? Ang masama dito is yung kultura na meron sa loob, no? Na binunga rin talaga siya ng culture sa ating lipunan, no? The Tomasino web censorship controversy has brought attention to how the OSA handles student organizations. What changes do you believe are necessary to prevent similar issues in the future? For me, syempre, na andyan na nga, diba, yung gusto talaga ng, even before pa ng mga CSC, no, na magkaroon talaga ng constitutional revision, no, na more on pagbabawas talaga sa bureaucratic process. And aside doon din kasi, syempre, yung hindi siya technically mawawala yung advisorship system, no. Pero isang factor din kasi yung advisorship system na hindi talaga siya napapatupad, no, na in a way na napapakialaman talaga yung student organization na hindi niya magawa yung mismo trabaho ng isang organization advisor, no. So, syempre kasabay din nun, no, kung yung mga organization din, kung paano niya talaga mapapagana yung sarili niya ng kung ano talaga yung gusto niyang gawin na hindi yung mawawalan pa ng hindi matutuloy yung project because of time, because of many papers, ganun. The OSA has also faced criticism for issuing show-cause orders to student activists. As a student activist yourself, do you think there should be more lenient rules on student activism at UST? For me po, yes, no. Also kasi,
Personally, I know Raven Racelis and Alan Ballesteros, no, na nakatanggap din ng show cause, no, na medyo hindi rin talaga tanggap, no, as personally, hindi ko rin talaga tanggap na bibigyan talaga yung isang estudyante ng isang show cause letter, no, show cause order, no. At kasabay din, no, balik tayo sa history na yung unang student movement ay nangyari talaga dito sa UST. At ang ginawa sa kanila nung panahon ng mga Spanish, no, ay tinatanggi rin talaga sila, no, pinakulong pa nga dyan yung mga members ng La Juventud Liberal, no. At kasabay din nun, no, yung sa history ulit, no, sa Martialon, during Martialon, no, yung pagtatayo ng unang student council ay binunga rin, no, ng pagkilos ng mga estudyante. Kaya yung pagbibigay din ng mga show cause order, no, ay hindi talaga siya katanggap-tanggap given na nga yung mga estudyante na binibigyan ng show cause order ay mismong nagsasalita, no, at mismong tumatayo, no, bilang boses ng mga Tomasino rin sa loob at labas ng university, no, na mahirap talaga siya gawin, no, lalo na dito na pinipigilan talaga magsalita ang mga estudyante, no. Kung babalikan din natin, no, si Mark Wilson Chua, no, na nag-expose ng bribery and corruption sa loob ng mandatory ROTC. Ano bang nangyari sa kanya, no? 'Di ba pinatahimik din, no? Na hindi siya iba kasi yung nangyayari dito sa loob ng UST, hindi siya iba doon sa nangyayari sa labas na nagpapatahimik din ng mga aktivista, no? At kasabay doon, no, yung pagbibigay din kasi ng show cause order, no, sa maraming nabigyan ng UST ng OSA ng show cause order, no, ay hindi na rin nakapag-aral pa uli, no, na para bang tinatanggalan din na mag-aral mismo ang mga estudyante, no? Alright, thank you for sharing your perspectives on these issues, Ms. Agon. Now, let's return to your plans if elected PRO of the CSC. In the past, student leaders have expressed frustration at being reduced to mere event organizers rather than genuine student representatives. If you win the PRO position, how will you ensure your role extends beyond event planning? For that dun, given na nga din kasi, no, may malala talagang bureaucratic process ang meron, no, na madalas yung nag-express din kasi yung mga student leaders na maraming natatanggal sa mga projects nila, no, na gusto na nila nagkakaroon na lang ng concert, di ba, na hindi talaga natutuloy yung mga advocacies nila sa mga event na ito, no. At syempre, no, dahil gusto rin natin, may involvement talaga din yung student. At kasabay din nun kasi hindi talaga siya matutuloy, no, nang walang suporta ng mga estudyante. Kaya dapat talaga sa pamumuno natin, kasama talaga yung mga estudyante na sila din mismo ay inform kung ano nga ba itong specific project na ito at kung bakit kailangan sila sa specific project na ito, na hindi lang siya basta event, no. At syempre din, no, kasabay nun, no, gusto natin talaga mawala yung bureaucratic process. Syempre, step by step rin naman yan, no, na kasama pa rin yung students kung paano siya mawawala talaga. Kung paano natin isa-struggle na matanggal talaga itong mga bureaucratic process na ayaw talaga ng mga estudyante at ng mga student council, no? So if successful, there will only be 2 elected leaders in the CSC this year. As one of them, how can you effectively represent the more than 40,000 students of UST? For that din, syempre, kailangan, no, na ayun nga, inform pa rin yung mga students, no, na hindi lang sila basta for your information, ganyan may nangyayari na something about CSC, no. Kailangan makuha pa rin natin yung pagtingin nila and yung mismong participation ng student para two-way siya na communication with the students. Given na nga rin may problem din talaga sa communication with students, no. And kailangan muna i-solve muna bago talaga magkaroon ng proper communication and trust with them, no. At kasabay din nun ay kung paano natin yung bawat demands and issues ng bawat estudyante ay pag-iisahin siya at isasama-sama siya para maging laban talaga ng mga students, no, na hindi siya basta laban lang ng CSC, ganyan kasi may bureaucratic process. Kasi itong bureaucratic process na to ay nakaka-affect talaga sa general students, no? At syempre kasabay nun is kailangan talaga natin na magsama-sama na kumilos, no, para sa tunay na laban natin dahil hindi lang naman pwede na puro paperwork lang ang gagawin natin. Kailangan din talaga na andyan yung movement ng mga estudyante.
The irregular election calendar this year means your term will be shorter if elected. How do you plan to deliver your platforms and programs considering this reduced term? Ayun, no, given na nga na short siya, and syempre, no, yung short period of time na yun, syempre, hindi naman natin siya sasayangin lang. And kasama dun, no, kung ibebest syempre natin na matuloy talaga yung mga gusto natin plano na hindi lang siya pagkatapos ng term is magka-cut na siya, no? Kung hindi, magtutuloy-tuloy rin siya, no? Dahil syempre, pinagkakatiwalaan din naman talaga natin yung mga Tomasino na kaya din talaga nila na mamuno kasama yung student council na eventually din talaga, no, ay kaya na talaga lahat ng mga Tomasino na mamuno, no, na collectively. Shifting back to the topic of student activism, do you foresee any conflict of interest in being involved in a progressive group while potentially serving as an officer of the CSC? I think no po. Given na nga, no, na as someone, no, na naglilingkod na rin talaga sa masa, no, kung parehas lang din naman talaga yung pinaglilingkuran natin, no, na sa CSC, pinaglilingkuran yung estudyante while representing it, no, sa isang progressive group ay, syempre, naglilingkod tayo sa estudyante, sa magsasaka, sa manggagawa, at iba't iba pang sektor ng lipunan, no? Na hindi naman talaga siya eventually conflict of anything. Kasi, ang goal naman natin ay makapaglingkod talaga sa masa, no? And down to our last question, how do you plan to integrate your activism into your role as CSC PRO? As someone din talaga na maliit talaga yung background sa SC, no? And more on background ko talaga sa mga progressive orgs, no? Siyempre, no, ay kung paano siya mag-incorporate with each other, no? Na, siyempre, no, yung magiging buhay natin sa loob ng SC, kung paano natin dadalhin yung activism sa loob. Kasi, given na nga na medyo nawawala na din talaga yung diretsong stands ng mga SC, no? Gusto natin syempre makipag-aralan with them, no? Ma-engage din sila sa iba't ibang societal issues, no? At sa iba't iba pang issue ng estudyante, no? Sa loob at labas ng lipunan. Thank you so much, Ms. Agon. And that concludes our exclusive interview with the CSC PRO candidate, Ms. Annie Nicole Agon. Thank you very much once again, Ms. Agon. And for more news and updates on this year's CSC elections, stay tuned to the Varsitarian website and social media accounts. Once again, I am Sofia Aldovino, and this is Botomasino 2024.